Ayan, hello guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang Saturday morning sa ating lahat, mga kabeshi. Hello, kumusta? Nakakaloka. Saturday ngayon at hindi masyadong busy pero mag-overtime ang lola niyo ngayon. Overtime ako kasi meron akong na-receive na incentives. Ang incentives ay additional pa sa iyong overtime, additional pa on top of your salary. So, medyo malaki-laki kasi nga walang gusto sigurong mag-duty ngayon ng Saturday kaya ako'y papasok. Pero bukas, kahit may incentives, tingnan natin kung papasok pa rin ako, pero baka hindi, baka magpahinga ako on Sunday. O diba, bonggacious, isang nakakalokang morning to everybody. Hello! Sa lahat ng mga sumusuporta, nagsasubscribe, mga bagong subscriber at patuloy na nanonood ng aking video. Thank you so much. You make me happy. Cherries! O ayan, ilagay natin. Kayo ang reason kung bakit nagpapatuloy pa rin ako sa aking journey sa pagbablog. Ayan, for today's video mga beshi ay isi-share ko naman sa inyo yung kung paano ako nagbabudget, paano ko na-afford na mag-travel almost every 2 months, every 3 months, palabas ng US or dito lang sa US. O diba? Bongga. Yan. Maikling video lang ito. Ito based lang to sa aking karanasan na isi-share ko sa inyo. So, I'm sorry. Pagdating sa mga gastusin ko dito mga inday, ang gastos ko dito ay less than half of my salary. So yon, I always make sure na ang bills ko ay less than half ng aking regular working hours or regular pay. So, for example, kung ang regular pay ko ay $4,000 or $5,000, I always make sure na less than $2,500 lahat ng aking bills. Including cars, including utility bills, including car, including lahat na, pati pagkain nandun na. Grocery budget nandun na, pati self-care. So in short, dapat 60% of my regular working hours or regular working pay ay dapat napupunta sa saan? Sa investment. Kung saan ko man dinadala yung pera ko ay sa akin na lang yon. Charis, give me some privacy. Charis! Well, anyway, marami namang vehicle for investment. Like for example, yung golds, you can buy silver, pwede kayong bumili ng lupa sa Pinas if you want to, pwede rin kayong bumili ng kahit na form of investment. You can go into stocks, mutual funds, lahat. It's up to you. Lahat ng investment na yon may kanya-kanyang personalidad na binabagayan. Okay? May mga tao, they really don't know about stocks. Wala silang kaalam-alam. Okay? Hindi nila alam kung kung papaano mag-invest sa stock market. Kaya ang ginagawa na lang nila ay bumibili ng lupa o kaya bumibili ng gold. That is also a good investment. So, please don't go into all of those investment kung wala pa kayong savings, okay? At least matibay or enough savings. Kung wala pa kayong emergency fund, at least wag nyong i-exaggerate masyado ang emergency fund ng sobra-sobra. Like for example, 1 month of your salary. 1 month of your salary, okay, times kunyari 6 months is too much. Dapat ang emergency fund ay katumbas lang ng bills ninyo. Like for example, kung ang bills ninyo are 2,500 times 6 months, pwede na yon, 'di ba? Like $12,000 pwede na yun, or $10,000 emergency fund, pwede na yon. Well, gawin ninyong 1 month of your salary times 6
kung ang gastos ninyo ay umaabot sa isang buwang sahod ninyo na regular working hours. O, diba? So, ako, mga beshi, kapag nag-overtime ako, ay, mas nakakaipon ako kapag nag-overtime ako. Bakit? Kasi kung doon pa lang sa regular working hours ko ay nakakaipon na ako, what more doon kapag nag-overtime pa ako, o diba, bongga. So, most of my savings or most of my left after bills ay napupunta lahat sa investment kasi kompleto ko na. Meron na akong emergency fund, meron na akong savings. So, I can say na parang kailangan or there should be money left. There should be no money left in your bank account except for your emergency fund and your savings. Aside from emergency fund and savings, naglalagay din ako sa aking travel fund. Travel eme, 'di ba? Kapag nagtra-travel ako. So, every paycheck mga beshi, I usually make it a habit na naglalagay ako either $200, $300, $250, okay, for my page, for my travel. So, yun yung hugutin ko kapag nagta-travel ako. Pero usually, humuhugot lang ako doon sa fund na yon on expenses like for example, hotels, like for example, yung mga tour, ganyan, yung mga bayad sa tour, doon ako humuhugot. Sa ano na yon? Sa funds na yon. Pero, usually, kapag bumibili ako ng travel tickets, na-share ko naman sa inyo, I always buy with Saudia for tickets. Yung last ano ko nga sa Saudia is, nag-book ako for around, I think November, nag-promo sila, $700 round trip na mga beshi. So, medyo okay siya kumpara sa ibang mga airline. So, it is from Washington DC papuntang Philippines, which just cost me round trip of $700. So, usually, nag-OT ako noon at after ko mabayaran, I usually do overtime at least 1 or 1.5 day. Pwede na yung ma-covered ng overtime. And pwede na yung mabayaran ng perang galing sa overtime ko na yan. O diba, bongga, nakakaloka. So, okay siya. Okay? So, uhugot na lang ako sa aking travel fund for hotel. Pero sometimes, gumagamit ako ng points. So, nakakapag-travel ako ng bonggang-bongga nang hindi nawawarak ang aking savings, hindi nawawarak ang emergency fund, or ang aking retirement or investment. So, yun yung ginagawa ko. Pagdating sa bahay, ayan, okay lang naman eh. Maski one bedroom yung kinuha ko. Hindi siya kabonggahan, pero okay na. At least nasa okay akong lugar. I mean, hindi kagandahan yung lugar, pero hindi kagandahan yung bedroom, pero nasa okay akong lugar. Kasi yung apartment ko ngayon, or yung itsura ng apartment ko, kung sa ibang lugar to, siguro nasa mga $700 lang siya. Pero dahil nasa catering ako, which is, a little bit okay na place, safe na place, malapit sa Costco, malapit sa Myers, malapit sa Kroger's, ay medyo mahal siya ng onte. Pero mas okay na yon para sa akin. Ayan. Ano pa ba yung masishare ko? Pagdating sa grocery, hindi ako masyado, kasi single ako. Single ako dito, sarili ko lang yung pinapakain ko. So, ang ginagawa ko since single ako, hindi ako nag-grocery ng isang bagsakan. Kasi napansin ko, nung nag-grocery ako ng isang bagsakan, bumili ako ng, yung parang nag-budget ako, kunyari 300 or 250, o bilhin ko na lahat, gulay, lahat. Mas marami akong food waste. Food waste in terms of, na anuhan ako, parang,
nabubulukan ako ng gulay, nabubulukan ako ng prutas, in which natatapon ko lang. So, ayan, natatapon lang siya at nasasayang. So, sayang naman yung perang pinambili doon. So, imbis na ganun, since malapit lang naman ako sa Myers, Kroger's, and Costco, almost every week or kada off ko ay bumibisita ako sa mga grocery store para bumili ng paunti-unti. Kasi mas nakakatipid ako doon. 'Di ba? Kesa naman sa magkaroon tayo ng food waste or magkaroon tayo ng anong tawag dito? Masayang lang at itapon natin yung mga bagay na yon. So, yun yung ginagawa ko. Paunti-unti na lang ako bumibili tapos nagko-cook ng meat paunti-unti, 'di ba? Not unless yung mga frozen na tumatagal talaga ng mga buwan sa loob ng freezer. Freezer? Yon. Ano pa? Ano pa yung ma-share ko sa inyo pagdating sa mga paycheck? Yeah, I always make it to the point na parang kahit nagta-travel ako every 2 to 3 months, ay hindi yun nakaka-apekto sa aking investment money na hindi yun nakaka-apekto sa gastos ko. I always make it to the point na every month, okay, meron na akong nahihit na target na a certain amount of money na dapat napupunta sa aking investment. So, always meron akong target, no, every month. So, ako kasi dito, meron akong target kung hanggang kailan lang ako dito sa Amerika, or, I always have target kung hanggang saan lang yung kaya kong age na gusto kong magtrabaho. So, always, I'm a person who is goal-oriented. Ayoko yung nagdedesisyon or gumagawa ng isang bagay just because yun yung trend or yun yung nakita ko sa mga ibang tao. Never. I always make it to the point na kung ano yung goal ko, I stick to my goal. Hindi ako nagpapadala sa kahit na anong, recommendation, temptation, or kung ano man ng iba. O, diba? Huwag nyo ring gayahin yung mga ginagawa ko, diba? At some point, baka hindi siya akma or nababagay sa inyong sitwasyon. Kasi nga single ako, baka family of 4 kayo pumunta dito, at baka isipin nyo na parang, ay, grabe naman, hindi nakakapag-save siya ng bonggang-bongga kasi single siya. Pero sometimes nasa atin pa rin yung yung pagdedesisyon, or nasa atin pa ring mga kamay kung paano tayo makakapag-ipon ng bonggang-bongga. Wala yun sa, wala yun sa, nasa diskarte pa lang. Nasa diskarte pa lang, in short. Diba? So, wag din ikukumpara yung achievement ng iba sa iyong achievement mo, kasi lahat tayo ay iba-iba ng sitwasyon, iba-iba ng goals sa buhay, 'di ba? Kung gusto niyang magkabahay, go for it, pero hindi mo kailangang gayahin kung ano man yung ginagawa niya. It doesn't mean na tama para sa kanya ay tama na rin para sa iyo. So always stick to your goal. If I were you mga inday, bago kayo pumunta dito, sa mga subscribers ko na wala pa dito sa Amerika, make sure that you have a very detailed goal kung hanggang kailan lang kayo dito sa Amerika, kung ano ba talaga yung gusto nyong trabaho, kung magtatagal kayo sa bedside, and stick to it once na nandito na kayo, 'di ba? Huwag pa bago-bago ng desisyon just because narinig nyo sa isang tao na mas maganda dito, mas maganda doon, mas magandang ganyan. O 'di ba? Huwag ganon. O 'di ba? Stick to your goal. Nasa inyo pa rin yung nasa kamay nyo pa rin ang tunay na magic, charis. Nasa kamay nyo pa rin kung paano kayo magtatagumpay dito sa Amerika. It doesn't mean na kumikita ka ng malaki is magiging okay na ang yung finances very soon.
Because maraming mga tao dito na ang laki-laki ng sahod pero di naman nakakaipon. So, ang always goal is makaipon, and then after that, ang goal is paano nyo palalaguin or paano ninyo gagamitin sa tama yung pera na natatanggap ninyo. Kasi kung ang pera ay hindi naman nagagamit sa tamang paraan, hindi naman napupunta sa tamang investment, ay mawawala at mawawala rin. At masasayang lang ang inyong pagod. Diba? Real talk. In short, endpoint nito ay wag masyadong ambisyosa. Babaan yung pride, wag mahihiyang gumamit ng or dumanas ng mga bagay na medyo below sa inyong standard. Hindi ko naman sinasabing gutumin ninyo yung sarili ninyo o tiisin ninyo or deprive ninyo yung sarili ninyo from happiness. I myself, ginagawa ko yung mga gusto ko, which is traveling. Gusto ko, nakakapag-travel ako at least 2 to 3 months. Yeah? Every 2 to 3 months, gusto ko nakakapag-travel ako, nakakapamasyal ako sa mga lugar na gusto ko. Pero, yung hindi na bubutas yung aking budget. O, diba? O siya, sige na mga inday, hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you so much sa palaging panonood ng aking vlog, and you have a good day. Bye-bye!